kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. At sa mga bago pa lamang ngayong nakabisita, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At of course sa aking mga avid followers, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kina Kawan Heart TV, kay Rod Carduna, Obligado, Robin Lopez, Seth Sarmiento, shout out kay Tating Naliman Salay, kay Long Platero, kay Glenn Mario, Cirilo Jaom, Edgar Lagarto, kay Vince Macabio, kay Siros, shout out din kay Rogelio Cortez, kay Nicanor Angel, Intensity, at kay Ray Panes, Dennis Mordino, Arcadio Angkon, and lastly shout out kay Robert Cabonilas, Marvin Maldo, at kay Edgar Cuervo, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy. Alright, sa mga katiyats, narito ang video na padala sa atin. Ito yung napakalaking bato na merong malalim at bilog na pagkabutas na mga holes na posibleng marker for treasures. Mamaya atin to i-analyze. Atin muna panoorin ang buong video. Okay mga katiyats, welcome back. Narito ang marker na kanilang natagpuan. Ito ay sa tabing dagat at maganda rin ang location nito kasi siya ay corner or kurbada ng itong seashore. Tinatawag to sa dialect na punta. Okay, yung punta ng isang isla na merong mga bato na malalaki. Katulad nito, napakalaking bato itong narito. At parang may rectangular rock sa kanyang baba. At of course, itong mga natural shape ng mga ganito na parang ilong, parang pointer, yan ay ginagamit din ng mga Hapon na automatic na marker. Hindi na sila mag-sculpture pa, hindi na mag-carve. Nandiyan na yan. Pero itong dito, parang binarina talaga yan, malalim yan. Napansin nyo itong mga butas dito, mga mababaw lang. Pero ito, malalim talaga siya. At itong dalawa, medyo mababaw, pero ano na siya, itong distorted na. At ang maganda diyan ay align silang tatlo. Okay, so pwedeng pointer to treasures. Atin muna tingnan ang iba pang mga litrato dito bago tayo magpatuloy sa pag-analyze. Okay, so atin tingnan to. Ito ay narito sa video rin. Malaking bato, solidong solido.
So sa mga ganito mga katiats ay ang tingnan una ay ang ibabaw niyan. Kaya tingnan nyo yan, baka merong chamber dyan, merong butas, or parang ganito yan, baka may chamber dyan at tinakipan ng malapad na bato. Meron kaming nakita nito noon na tinakipan yung butas ng bato. Okay, mga recovered treasure yun. Kaya pwedeng ganyan yan. Kaya check nyo ang batong yan. Basta't medyo kakaiba ang itsura na bato, check nyo talaga. Pangalawa ay ito, sa baba ng yung tiningnan natin kanina na nagaganyan, sa baba nito ay merong parang naghalikan na dalawang bato. Ayan. At nag-form sila ng triangle sa baba. Dito. Kaya diyan, tingnan nyo itong baba na diyan. Kapag may malapad na bato diyan na kakaiba, okay, tanggalin nyo at tingnan kung anong meron. Ito ay maganda rin yan na natural marker. Okay, yan ay hugis ginawa ng kalikasan pero pwedeng automatic na paglagyan ng treasures ng mga Hapon. Okay, so ito yung kanina, yung parang ilong. May rectangular rock sa baba niya. At merong dito, nagaganyan. So pwedeng ito yung turtle shape rock noon. Pwede rin, tingnan nyo ito. Ang ilalim niyan. Hukayin nyo ang gilid na din i-search nyo ang ilalim kung anong meron. Okay, ngayon atin nabalikan ang itong ating main event na marker. Ito yan, ang tatlong holes. Okay, so ito na tayo. So ang mga Hapon, gumagamit talaga sila ng mga butas para hindi gaanong mahalata. So butas lang ang ginagawa nila as a marker or signs, instead na maglagay sila ng mga litra, arrow or iba pang kanji character. Halatang halata na merong nakabaon. Kaya ang nilagay nila ay mga butas para mag-blend lamang sa nature. Okay, kaya paghanap nito dahil sa series of holes, so automatic natin na i-align yan. Pero hindi ibig sabihin na dito na agad tayo maghukay niyan. Ang unang gawin dyan ay yan, kunin ang distansya nito. Kasi ito yung item niya, sinasabi niya. Ang item niya ay ganito kalayo. Itong narito sa arrow. So yan, sabihin natin 12 inches or 15 inches. Kung ganyan na layo yan, kung 15 inches so 15 meters ang layo, so ito kasing bato ay nagaganyan yan, naka-curve ng ganyan, at dito ang tinuturo niya. Kaya kung itong portion dito yan ay 15 meters galing dito mga katiats, dito sa bato na ito, itong ating dinikod. Kung 15 meters itong bato rito, yung dalawa, so yan ang tinuturo nitong sign dito. Okay, kasi kung dito pa tayo pupunta sa east, ito'y northeast itong 15. At kung dito tayo pupunta or dito sa southeast, okay, kung dito tayo pupunta mga katiats ng 15 meters, napakalayo na. At yan ay dagat na, hindi na pwedeng magbaon doon. Maliban kung mayroong iuhulog na konkrito na box, pwede. Pero sa mga ganito, ito kasi ang tinitingnan nila na, lalo na itong dito ay pwedeng arrowway. Arrowway ito, nagtuturo at kurbada siya, at ito talagang tinuturo niya. Kaya yan ang ating unang suspect
Lalo na ay narito ang ilong. Punta kasi yan or kanto, kaya madaling makita. So strategic place to hide a treasure. Ayan. So pangalawang paghanap nito ay automatic sa alignment niya. Okay, so treasure under ito. Treasure down or treasure in front. Automatic. Sundan lang ang alignment ng tatlong butas at dito maghukay. So ito'y number 2, pangalawang paraan sa paghanap, mga ka-TH. Punta tayo sa ibang picture. Ito naman, mga ka-TH, ay isa lang yata ang may-ari nito, kaya sinama ko kasi naka-folder sa isang folder ito. Merong parang kanji sign na kung tingnan natin ay nagbibigay siya ng ganyan na kanji symbol. So merong 4 na guhit. Okay? At well, sa tingin ko ito'y natural cracks and patterns na ang mga cracks ay nagiging parang kanji sign. Okay, kasi sa tabi nito, ito ay makikita din ang ganyang klaseng mga cracks. Okay, ito yung kanina, yung parang may big, parang big. So kung ganyan, kung talagang kanji yan, ibig sabihin may big deposit sa layo na 4 meters. Okay, kaya puntahan nyo ang 4 meters kung anong meron, mga ka-TH. Punta kayo sa front nito. Pwede kayong pumunta dito sa front, 4 meters. Pwede rin sa kaliwa at sa kanan. Yun ang gawin. Baka merong talagang marka dyan na klarong-klaro at legit. Okay, itong dito, no shadow of doubt, yan ay mga cracks na yan. Natural cracks of a limestone. Ito'y coral rock. Okay, coral rock ito kasi nasa may dagat. Kaya tingin ko natural cracks na nagiging parang kanji symbols. Okay, so kung dito tingnan natin ay kanji talaga siya for big deposit. Yan. Ganyan, no? So merong 4 na linya, so pwedeng 4 na papunta rito, 4 na hakbang, or doon sa likod kasi mahaba ito. Kaya kung diskumpiyado kayo, mga TH, na ito'y legit sign, tingnan nyo rin ang likod nito kasi mahaba. Ang big kasi dapat ganyan lang ang big, na ganyan lang ang pagkasulat. Ito mahaba na to, kaya pwedeng arrow yan papunta sa likod. Okay, so hanggang dito lang ako, mga ka-TH. Maraming salamat. Have a blessed Sunday to all of you. Ingat kayong lahat. Paalam.